Eto mga kababayan, 'di ba nakita natin itong naging, exchange na debate itong si Senator Pia Cayetano and then si Senator Risa Hontiveros regarding sa hospital detention bill. Ito, explain lang natin ano ba talaga ang totoo sa bill na ito. May kumakalat na naman kasi na maling impormasyon na kapag napasa daw itong panukalang batas ni Senator Risa, hindi na daw mababayaran ang mga pribadong ospital dahil pwede na daw umalis ang mga pasyente ng walang obligasyon. Pero ito nilinaw po yan ni Senator Risa na itong mga kumakalat na balita ay hindi totoo. So malinaw po sa panukalang batas na hindi po pwedeng takbuhan ng pasyente ang kanilang mga bayarin. Kung hindi pa kayang magbayad, kailangan pa rin po ng promissory note. Para naman po sa mga indigent o yung mahihirap na pasyente, hindi na po kinakailangan ng promissory note dahil may nakalaan na medical assistance mula sa gobyerno sa pamamagitan ng mga programang tulad ng MyFIF, yung AICS, alinsunod po yan sa patakaran ng DOH at ng DSWD. Sa madaling salita, protektado ang mga ospital at natutulungan din ang mga mahihirap na pasyente. Ang mas nakakalungkot kasi is naaantala pa yung mismong panukalang batas. Ito ayon po kay Senator Risa, dapat pala nakaraang buwan pa natapos ang mga amendments. Tinanggap na rin nila yung mga mungkahi mula kala Senator Senate President Win Gatchalian, Villanueva, Padilla at yung panukala ni Senator Pia Cayetano tungkol sa pagtatakda ng DOH ng malinaw na kriteria sa indigency. Kaya ang tanong kasi ng mga kababayan natin, kung may pagkakasundo na daw sa mga amendments, bakit di pa umuusad? Kasi 'di ba habang tumatagal tong proseso, mas maraming pasyente at pamilya ang naghihintay ng tulong, 'di ba? Hindi ito kasi laban ng mga politiko Ito po yung usapin para sa mga Pilipino. Kasi tayo magbebenepisyo niyan 'di ba? Tandaan nyo, walang sino mang pumipigil. Hindi kayo pinipigilan kung saan nyo gustong dalhin or ipagamot yung mga mahal nyo sa buhay. Pero alam naman natin na malaki talaga ang risk na magpagamot sa mga private hospitals. Kasi syempre pag sinabing private, magastos, 'di ba? Titake ka talaga ng risk Parang katulad lang sa mga private school, 'di ba? Malaki yung mga binabayaran. Yun nga, risk nga yun, malaki talaga pagka nagpagamot ka sa private hospital. Siyempre kung limitado ang kakayahang pinansyal, siyempre napakamahal nga ng gastusin. Ang pangunahing layunin talaga nitong anti-detention na matiyak po na wala nang makakaranas na pasyente na ma-detain sa ospital. Like for example, bill ako na nasa 1 million. Magaling na ako, pwede na ako ma-discharge. Dahil sa natira kong balance, sabihin na natin ang balance ko is 500k. May balance pa ako na 500k. Yun pa yung kailangan kong isipin kung paano ko mababayaran, no? So, ito, gagamit pa rin ng promissory note para at least makalabas na, 'di ba? Yung pasyente. Kasi, syempre, the more na tumatagal sila sa ospital, 'di ba? The more na tumataas yung bill. And aside that, syempre, ospital yun, marami pong may sakit. So, imbes na magaling na si pasyente, 'di ba? Baka makakuha pa ng panibagong sakit. Yun yung pinaka-pinupunto nitong batas na ito na para naisabatas nga hindi na po kinakailangan na ma-hold or ma-stress pa yung mga pasyente na kasi nga hindi makalabas dahil may mga kailangan pang bayaran. Pero once na naipasa to, pwede naman siyang after mga ilang buwan, ilang years, no, palawigin pa yung batas na ito kung ano pa yung pwedeng maidagdag para makatulong nga sa ating mga kababayang Pilipino.